Welcome to News 5 Everywhere. Agad sumaklolo ang mga kapitbahay ni Lola Adeling nang marinig ang malakas na sigaw ng matanda. Parang may nangyayari yata kay Nanang Diling. Tulungan natin. Nang kanilang sugurin ang tahanan ni Lola, nagimbal sila sa kanilang nakita. Walang malay at walang saplot. Magang-maga ang mukha, tuguan ng ulo, at nangingitim sa pasa ang katawan. Ganito natagpuan ng mga kapitbahay si Lola Adeling sa loob ng kanyang kwarto. Yung mga kalamnan niya, lalo sa bandang ulo, nangingitim yan, namamaga. Parang yung uso niya parang umangat. Tapos iba yun yung shape ng ulo niya. Tapos nanginginig-ginig yung mga ibang parte ng kalamnan niya. Ayon sa medical legal report, nagtamo ng blunt force o penetrating trauma ang ari ni Lola Adeling. Complete fresh hymenal laceration po sa ari niya. Ibig po sabihin, may bagay na ipinasok po dito. Bukod dito, mayroon ding sugat at contusion sa ulo, muka at dibdib ang matanda. Sa investigasyon ng Aliaga Police at base sa medical legal, lumalabas na binugbog, tinampas ang ulo sa pader at ginamitan ng matigas na bagay si Lola Adeling. Sinuportahan naman ito ng salaysay ng kapatid ni Lola Adeling na si Estelita Topacio. Pinilit daw ni Lola Adeling ikinuwento at ininuwestra sa kapatid ang ginawang kahayupan sa kanya bago pa man siya malagutan ng hininga. Kung siya matutulog na, nagpapaypero siya, may humila sa kamay niya. Between 8 and 9 siguro yung oras na yun. Yun lang yung naging ano niya. Tapos nung kanya, nagsisisigaw na siya. Siguro nung siya sinasaktan. Inuuntog siya sa pader. Yung ganito niya, may mga... Kasi hindi finish yung dingding. Maraming butas-butas dyan. Ito sa kanya, may tahina. Tapos ginagano niya yung kamay ng bata. Ang ano ko doon, napakahulugan ko doon, minumulesta siya. Hindi pa doon natapos ang pagpapahirap kay Lola Adeling. Di na makapagsalita ang matanda dahil isang tubo ang isinaksak sa kanyang bibig. Tapos niyaano sa tiyan. Tapos kahawakan yung kamay ng bata, pinagaganon yung daliri, pinasusuot sa bibig niya. So akala ko kung ano yung pala yung tangkay ng poso namin doon sa probinsya, isinalaksak sa bibig. Kaya siya hindi makasigaw. Nung nakasalaksak na siguro, pinaglalaroan pa. Parang parang pakiwari ko, pinaglaruan muna siya eh. Yung kaya pala hindi na makapagsalita, wala na siyang titilaukan. Yung doon. Tapos yung ngalangalan niya, biyak na. Hindi nila maisip kung ano ang nagtulak sa isang tao na gawin ang mga ganitong bagay lalo na sa isang matanda. Yung nakikita pa po natin motibo ngayon, yun nga po yung mahirap po i-establish kasi rape po yung kaso niya. Yung mga tinitingnan pa po tayong ibang motibo, yun po, ongoing pa po yung investigation natin. Hanggang sa ngayon, ang misteryo kung paano nakapasok ang salarin sa bahay ni Lola Adeling ay hindi pa rin nare-resolba. Sa pinasukan po niya, wala po dahil sa mismong harapan din po ng pintuan ng bahay nakitang lumabas at may posibilidad na doon din po siya pumasok. Sa investigasyon ng polis at pahayag ng mga kapitbahay, isang 17 anyos ang itinuro ng mga testigo ang lumabas sa bahay ni Lola Adeling na hubot-hubad. Kinilala ang menor de edad na suspect na isang deaf and mute o may kapansanan sa pandinig at pananalita. Wala raw sa sarili at naglakad lang pauwi ng kanilang bahay ang suspect matapos isagawa na sabing krimen kay Lola Adeling. Ng mga kapitbahay namin, may lumabas na nga daw, nakahubot-hubad. Di makapaniwala si Joanne
na magagawa ng binata ang kalunos-lunos na krimen. Mabait siyang bata. Ano nga siya dito yung utusan siya dito yung sa mga kapitbahay, yung hingian ng tulong, Pipe, tulungan mo ako, Pipe, pagbomba mo ako, Pipe, tulungan mo, Pipe, pakitingin mo kay anak ko, ganon. Kahit mabait ang pagkakakilala sa kanya ng mga kapitbahay, dahil siya ang nakitang lumabas sa bahay ni Lola Adeling, agad siyang itinuring na pangunahing suspect sa investigasyon ng pulis. Saka lang siya pinuntahan, hindi na dito. Kasunod nun, dumating na rin yung mga polis. Siya na kinuha. Mga tinawag na mga kasapi ng Bantay Bayan, sila po na nag-responde at tinurn over lang nila dito sa police station yung suspect para sa kaukulang pagsisiyasat po. Pinabulaan naman ng ama ng suspect ang paratang sa kanyang anak. Hindi raw ito magagawa ng kanyang anak. Lahat po kami dito wala pong naniniwala. Bakit po? Kasi well-known po kami, kilala po kami dito, taga rito po kami talaga. Sinang-ayon na naman ito ng kapitbahay ni Lola Adeling na si Joanne. Bumili pa raw ang binata sa kanyang tindahan 10 minuto bago nagsisigaw si Lola Adeling. Mabait siyang bata. Hindi naman siya palaaway. Hindi nga siya naaano dito sa yung sa mga trouble. Hindi Mabait. Bumili siya sa akin. Pero sa loob nung 10 minutes na yon, doon lang sa cover nung 10 minutes na after na bumili si Pipe, saka lang ako may narinig na ungol. Itinanggi ng suspect na siya ang salarin sa karumal-dumal na krimen. Wala raw siyang alam sa nangyari at biktima ng setup sa nasabing krimen. Ang sabi niya, meron daw tumawag sa kanya, tapos may pumukpok doon sa ulo niya na parang nahilo na siguro siya. May naghubad daw sa kanya. Yun yung kwento lang. Ganito lang po, yung ninimatay lang po siya, yung pagising niya, nasa loob na siya. Sa kabila ng mariing pagtanggi ng binata, hinuli siya ng mga pulis bilang pangunahing suspect sa kaso. Ngayon po, nagkakandak po tayo ng malalimang pagsisiyasat para madetermine na po natin kung sino talagang salarin at kung may kasama si Alexander o walang sala si Alexander. Yung pong proper na investigation ay isinasagawa po natin para malaman po natin kung sino talagang may kasalanan nito ng siyang gumawa ng karumal-dumal na krimen na to. Ang ebidensya na nagdidiin sa suspect ay ang mga salaysay ng mga kapitbahay na nakasaksi sa binata na lumabas sa bahay ni Lola Adeling. Bukod dito, nakakuha rin ng ilang ebidensya sa loob ng bahay ng biktima na maaari raw magpatibay sa kaso laban sa binata. Ang madatnan ng ating mga investigador, may mga nakakalat po doon ng mga dugo ang panty, brief, mga panyo, at marami pa pong iba na mga blood stains po, marami din po doon nakakalat doon sa flooring po, madam. Tinitingnan pa po nating mabuti, pero may posibilidad po na pag-aari po na ito. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis alyaga sa kaso. Isang anggulo na kanilang tinitingnan ay ang sinabi ng suspect na kilala niya ang tunay na mga suspect sa krimen. Nakita niya may papasok na 2 tao doon kay lola niya na nakita naman daw po niya yung mukha pero hindi niya alam ang pangalan, alam niya ang bahay. Sa kulangan sa ebidensya at testigo, tila nangangapa pa rin ang otoridad sa tinatahak nilang investigasyon. Wala pa pong lumilitaw ng mga bagong witnesses at yun nga po ang tinatry natin na malocate yung mga witness para yun na nga po magkaroon po ng hustisya yung pagkamatay ni Lola Adelaida. Dinadaan natin sa malalimang investigasyon pa po. Kaya naman hindi kontento ang pamilya ni Lola Adeling sa itinatakbo na investigasyon sa kaso. Habang tumatagal, lalong dumaraming tanong. Lalong lumalawak yung spekulasyon kung sino ba talaga yung mga final na gumawa. Mabagal yung pag-usad. Lagi ka nilang nag-aantay ng good news na hindi pa dumadating.
Ano naman ang ebidensyang magtuturo sa tunay na may sala sa krimen? At sinong testigo ang magpapatibay sa kasong ito? Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.